Ayuda kapalit ng pirma. Ganito raw ang taktika ng ilang nagsusulong ng People's Initiative para matuloy ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Inalmahan naman ng ilang mambabatas ang isang TV ad na nagsusulong ng charter change. May report si Jonathan Nandal. Ito po, na ito, para ito. Galing ang video na ito sa Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Nakuha raw sa Barangay Old Capitol site nitong Sabado. Isang babae ang nangangalap ng pirma para sa petisyon sa charter change o chacha. At kapag pumirma, may pakonsuelo raw na ayuda. Kung ito po, magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Kung kayo po, pipirma po dito. Meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. O, diba? Ang banggit po ng mga taga-barangay Old Capitol site, etong Pebrero daw po, ang payout ng AIX. 2,000 daw po yun. Ang AIX at tupad ay mga programa ng DSWD at DOLE para sa mga mahihirap na nakararanas ng krisis o kaya'y nangangailangan ng trabaho. Hinihingan namin ang pahayagan DSWD. Iniimbestigahan na raw ito ng DOLE. Nakausap ko ang ilang residenteng pumirma sa petisyon. Siyempre, ayuda yun eh. Kung alam sana namin na may paliwanag na tama, hindi sana kami pipirma dyan. Hindi niya ipiniliwanag. Nilagay na yung pangalan ko doon, tapos pirma na lang ako. Tapos kinuha yung present number ko. May mga hindi rin pumirma. Kasi hindi ako aware sa yung gusto nilang mangyari. Masyado nilang binubulag yung mga tao. Kailangan magkaroon ng tamang forum. Sa Barangay Silangan naman sa San Mateo, Rizal, 5 kilong bigas ang bigayan kapalit ng pirma sa chacha. Ayon sa grupong Bayan Muna, umabot na rin umano ang pirmahan sa Bicol at sa Davao City. Kaya nagpaalala si Congressman Paulo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag ibenta ang kaluluwa sa 100 piso o 10,000 piso kapalit ng pirma. Pero choice pa rin daw ng tao kung gusto raw sumunod sa mga alagad ng isang taong nangangarap daw maging mahusay sa Kongreso. Ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nagain ng resolusyon para imbestigahan ang paayuda umano kapalit ng lagda. Anong kawalang-hiyan to? Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AIX, may tupad pa, at may MAIP na DOH. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may 3 paraan para amyendahan ang saligang batas. Kabilang dyan ang People's Initiative kung saan kakalap ng pirma ng 12% ng mga botante sa buong bansa at dapat kada distrito may di bababa sa 3% na pirma ng kanilang botante. Kagabi sinimulang ipalabas sa mga TV station ang advertisement na ito. Nakalagay na ito ay paid advertisement ng Gana at Yedza Avisado Law Offices. Sabi ng naturang law firm, ang nasa likod ng ad ay ang kanilang kliyente na grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. This move is just to invite public discussion. Gusto lang ho namin na ma-involve din yung tao, ma-inform yung mga tao. This is also an information campaign. Pero ngayon pa lang, ilang mambabatas na ang umaalma rito. Si Representative Franz Castro gustong malaman kung sino ang nagpondo sa naturang TV ad at kung galing ba ito sa kabayan ng bayan o pera mula sa banyagang interes. Walang public funds na nagamit dito. Lahat ito galing sa private sectors na nagpupush ng change sa constitution natin. Pinupuna naman ni Congressman Edsel Lagman ang paggamit ng katagang EDSA Puwera sa TV ad. Aniya paraan ito ng pamilya Marcos para siraan ang EDSA People Power Revolution na naging daan para sa pagbabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya Marcos at ng Malacanang ukol dito. Jonathan Nandal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.